Okay mga ka-EV, nandito po ako ngayon sa Makati City, dito po sa Chino Roces Avenue. Okay, nakikita niyo naman guys dito sa akin likod, nasa Wuling Philippines po tayo. So, tara, silipin natin ano pa ba bukod sa bingo ang meron po dito sa Wuling Philippines. Okay, let's go! Alright mga ka-EV, ito ang ating i-review ngayon. Okay, ito po yung Wuling Game Boy. Okay, so tingnan natin ano ang maganda dito po sa EV na ito. I-check natin, i-full details natin mga ka-EV para naman malaman nyo ano bang meron sa Game Boy na ito. Bakit nga ba gusto rin ng iba na i-review ko din tong EV na ito. So guys, let's go! Alright mga ka-EV, sa mga hindi pa po nakakapanood ng Wuling Bingo na atin po ni-review, nabanggit ko po kasi dyan mga ka-EV na ang Wuling ay 41 years na pagdating po sa automobile. So nabanggit ko rin doon na ang Mitsubishi po at ang Wuling Motors ay nagkaroon po ng collaboration to assemble the L100 type. Isa po itong mini cab. By the way mga ka-EV, ang Wuling sa China ay kilala po sa pag-assemble po ng mga mini EV na katulad po ng atin pong ire-review na Game Boy. Alam ko naman mga ka-EV na marami sa ating mga Pinoy na hindi pa po lubos yung tiwala pagdating po sa mga EV o electric vehicle. Kaya nga po dito po sa Go E-Vehicle ay nagpapakilala po ako ng mga electric vehicle na katulad po nito at nire-research ko rin po sila para naman meron kayong mapagpilian. At syempre, para mapanatag din ang loob nyo, kaya ako po ito ginagawa mga ka-EV. So wala po akong bayad mga ka-EV, kaya nagre-review lamang po tayo. At syempre, para makapili po kayo ng tama. Alright guys, simulan natin sa kanyang front face. Isa sa magandang nakita ko dito sa kanyang front face, yung kanyang logo na LED na. Okay? Kung makikita nyo dyan, LED. Tapos meron siyang lining dito at saka dito sa kabila. So dito guys, ay meron na siyang DRL. So LED na rin po yan. At dito guys, ay projector na po ang kanya pong headlight. Okay, mga ka-EV, dito sa kanyang baba ay meron siyang chrome plated na pwede siguro itong tanggalin at baguhin at installan ng DRL o park light. Mga ka-EV, dito naman sa kanyang pong bumper, no, makikita nyo dyan na meron siyang matte black na lining yan, no, sa may gulong, papunta yan sa likod. So mostly nakikita lang natin yung ganyan sa mga high-end na SUV, di ba? At dito guys, meron siyang silver accent, mapapansin niyo dyan sa ating screen, di ba? Correct mga ka-EV, pagdating naman sa kanyang gulong ay naka-hubcap pa. So hindi pa ito mags, syempre hindi naman ganun kamahal para lagyan pa ng mag. So very pleasant naman ang kanya pong design. Naka-tubeless tire na rin po ito mga ka-EV na meron pong size na 145 by 70 R12. Mga ka-EV, mini EV lang po ito huwag kayong mag-expect na malalaki po yung gulong. Okay? Alright mga ka-EV, dito sa kanyang logo ang kanyang charging port. So AC charging lang po ito mga ka-EV. So from 0 to 100 ay 9 hours po ang charging time po nito. Alright? Guys, kung mapapansin niyo yung kanyang signal light ay napakaganda, ang angas din tingnan. So, kasabay siya nung DRL, namamatay po yung DRL niya kapag naka-on o naka-signal light po tayo. Okay? Alam mo yung mga ka-EV, ito yung kulay na usong-uso po ngayon, yung black top
kung tawagin po nila, no? Tapos white po yung kanyang body. So napakaganda, napakaangas. Game Boy na Game Boy po ang kanya pong style. So dito sa kanya side mirror, mapapansin nyo, black na rin, no? So sporty ang style po ng ating pong white variant color po nito. At dito guys, sa kanyang bandang likuran, maganda rin na kanyang badge ng Game Boy, no? Meron siyang accent na red. So dito sa kanyang handle ay napakakapal. So ang gandang hawakan ng kanyang handle, mga ka-EB. So, okay. Guys, dito naman sa kanyang tail light o bandang likod. So, kita nyo na very unique din ang kanyang design ng kanyang tail light na meron pong Wuling emblem sa may gitna. At dito mga ka-EB, meron siyang mini EV badge. Guys, itong tail light niya ay parang X na nahati sa gitna, no? Napakaganda. At meron din itong parking sensor dito po sa kanyang likod, magkabila. So, dito guys, meron din siyang camera. Okay? At dito mga ka-EB, meron siyang black lining. Ito yung sinasabi ko kanina na mula dun sa front face niya na bumper papunta dito sa likod. At dito naman mga ka-EB, meron siyang third braking light. O sige, buksan natin mga ka-EB. Okay? So, hindi siya ganun kalakihan, pero tamang-tamang lang to sa maliit na pamilya na gusto nang mag-ship or bumili ng mga electric vehicle. So, affordable naman ito na nabababayad kung gusto nyo gawing cargo type ang ating pong EV. At yan, guys, okay, ito yung kanyang charger. Okay, sabi nga sa inyo, itong charger na ito ay pang bahay lang. So, yung mga outlet natin dyan sa bahay, pwede natin isaksak yan. So, tamang-tama sa 220 volts natin dito sa Pilipinas. Mga ka-EV, isa sa nagpaganda rito yung kanyang railings, no, na may design. So, bagay na bagay sa kanyang black top na design. Mga ka-EV, ito pong Game Boy ay meron pong two color variant. Meron po siyang black na mayroong red accent. Nasa sa inyo mga ka-EB kung ano po yung preferred color nyo. Medyo glossy po ang ito pong black variant po ng Game Boy. Mga ka-EB, sabi ng analytics ko dito sa YouTube, 95% po ng mga nanonood dito po sa channel ng Go E-Vehicle ay hindi pa po nakasubscribe. Baka ikaw po yun, baka naman ngayon ay pwede ka na po mag-subscribe. Salamat! Para sa akin mga ka-EB, kapag ako'y pumasok sa isang sasakyan, ay unang-una kong pinapansin yung kanyang center console. At syempre, ngayon, unahin na muna natin ang kanyang center console. Mga ka-EB, dito naman tayo sa kanyang panel. Okay? Mostly, ang nakikita na naman natin, yung mga dati na. Itong mga to, dati na to. So, dito, i-discuss lang natin ano yung meron dito sa ating panel. So, of course, ito yung mga drive indicator niya. Okay? Neutral, reverse, neutral, tsaka drive. Okay? Dito, ito yung capacity pa o pwede pa natin itakbo dito po sa unit na to. Meron pa tayong 237 na pwede pang itakbo. So dito, actually ito yung sa sports and eco mode eh. Ayan guys, so pag sports siya, actually tatlo to ha. Dito sa variant ng Game Boy, meron siya tatlo. Kapag okay, tatlo po yan. Hindi ko lang masabi guys no kung ano siya, pero tatlong kulay yan. That means guys, meron siyang sports, normal, tsaka eco mode. Okay? So, di natin mabasa. Sabi nga nila, darating naman na sa atin yung mga English version na. Okay? Ito yung total mileage na po, kilometro ng tinakbo ng ating pong Game Boy na ito. 158 kilometers. Okay. So, guys, yan. Siyempre, makikita mo dyan kapag bukas yung pinto. Okay. Yan, nakabukas pa rin. So, yun. Guys, dito naman, dito, yung aircon, ano niya,
Ito yung, kung gusto mo siyang, ito na yung pinakasagad niya, no? Dito naman yung parang heater. So, sa China kasi, meron silang winter season, kaya meron yan. So, dito wala. Okay? Ayan, kung gusto mong buksan yung aircon, okay? Ayan, bukas. So, dito guys, ito yung blower niya. Kung gusto mong lakasan. Ayan, lakas, di ba? Guys, para kung lilipa rin dito. So dito, yung direction ng kanyang blower kung saan. Kung gusto mong sa mukha natin tatama or at the same time, meron sa atin sa bandang katawan natin sa taas at sa baba. Dito, gusto mo sa baba lang. Alright? Meron dyan. So dito guys, ito yung kanyang power button. Okay? Diba? Actually Bluetooth na to guys, pwede mo i-connect sa cellphone mo. Ito yung mga mode niya. Chinese character pa guys pero by the way, andyan na yan. Kung yung darating sa inyo kapag English na, mababasa nyo na yan. Ito yung kanyang volume guys, diba? Dito yung kanyang lipatan kung nasa FM mode ka. So yun. Ayan, kung gusto mo siyang lipatan. So, ito yung mode niya. Diba? Okay. Dito, pwede kayong sumagot ng tawag habang nasa biyahe kayo, nakaandar sa sasakyan. Pwede nyo sagutin dyan. Kung naka-Bluetooth naman kayo, mga ka-AV, no? Meron siyang USB charger dyan. At dito sa baba, meron din siyang USB charging port. Mga ka-EB, kung nakikita nyo dyan, yan po yung nasa screen natin, ay yan po yung outlet para sa ating mga dashcam. Kung gusto nyo pong magpalagay, hindi mo na kailangan magpa-wiring pa. Meron na siyang outlet or design para sa ating dashcam. Less na tayo sa gastos at less pa sa kalat ng wiring. Guys, dito naman tayo sa kanyang knob or gear selector. Napakaganda na color white din ito, mga ka-EV. Dito guys, mga ka-EV, kapag hindi tayo nakapress sa brake, hindi yan mawawala dyan. Dito sa kulay yellow na yan. Nasa neutral tayo guys. So kapag nagpress ako ng foot brake, so dun lang natin pwedeng malipat yan. So lipat ko siya drive. Okay, nasa drive na tayo guys. So yun nasa drive na. So guys, yun nga, kung pumunta tayo sa neutral, sa reverse, ayan, makikita natin na medyo maingay kapag naka-reverse. Okay? By the way guys, may sensor to sa likod. Okay? At syempre, meron siyang backup camera kapag na-atras tayo. Isa na rin yan sa mga magagandang safety features na meron po itong Game Boy na ito, na tamang-tama sa mga babae na nahihirapan sa pag-park kapag patalikod na. Ayan, meron na tayong sensor plus camera sa likod. Okay mga ka-EB, dito naman yung ating power window switch. Dito mo siya pwedeng ibaba at itaas. Okay? Dalawa lang po yung pinto nitong ating pong Game Boy. At yung pangatlo niya, yung nasa likod, yung kanyang trunk. Okay? Guys, ito yung kanyang remote plus susi. Okay, tingnan natin. Ayan, ito po yung kanyang susi. Okay, hindi siya yung typical na nakakikita nating susi dati. Pero ganyan na po yung kanyang design. So, parang remote style na rin. Pero guys, ano pa to di susi pa to, hindi siya keyless. Pero meron na siya ditong lock and unlock. Then, syempre, at meron siya, ang ganda ng kanyang pag-logo dito ng Wuling. Okay, ito yung sa bukasan ng kanyang trunk sa likod. So, kapag press mo yan guys, bubukas mo yung likod. Mga ka-EV, dito, ito yung gustong-gusto ko talaga, sa iba kasi talaga wala nito. Yung adjustable na po yung kanyang headlight, pwede mo siyang itaas at ibaba. So, dito yung sinabi ni Kuya kanina, ito yung button na to para dun sa kanyang tire pressure. Makikita mo daw dito sa part na to,
kung ang tire pressure mo ay kung may problema or malambot. So, yun. So, guys, dito, ito yung reset button para pag-reset ng mga trip meter, ganyan. Ano yung gusto mong i-reset, yung time, doon. Mga ka-EB, ito yung kanyang interior door handle na may accent ng blue. So, ang ganda na white po ang color nito. So, guys, dito, ang kita mo, meron tayong coffee holder. Okay, coffee cup holder to. So, yun. So, ang aircon niya, okay, ayan, diretso lang yan hanggang dito sa kabila. So, dito rin guys, meron siyang cup holder sa may driver side. Okay. So, yun pa rin guys, ang ganun pa rin. At dito sa kanyang pinto guys, makikita natin, meron siyang bottle holder dito. Okay, ito. At dito yung para sa ano yan, dahil 2-door lang po tayo guys, yung mga ating mga kasama sa likod, yun ang magiging ano nila. Yun ang magiging bottle holder nila. So, guys, ang isa pa, ang gagandahan dito, yung finish nito, talagang napakaganda. Kung meron tayong tinatawag na piano black, ito piano white ang pagka-finish niya. Plastic lang din po ito, pero hindi mo na mamahalat ang plastic kapag titingnan mo lang, unless kung hawakan mo. So, yun. At isa pa pala guys, na kapag umabot tayo ng 20 kph ay automatic naglalak po ito. Okay, mga ka-EV, try naman natin itong buksan. Okay, ito na. I-open ko po siya. Okay, may Wuling. May Wuling logo siya bago siya mabukas, no? Mga ka-EV, ang size pala ng ating LCD screen na colored ay 7-inch. So, tamang-tama lang sa ating eye view. So, hindi naman siya maliit at hindi rin siya malaki. Guys, ganyan pa kaluwag sa likod. Okay? Etong upo ko rito guys, ito na yung normal na upo ko. So, I'm 5'6". Pag nakasapatos po ako na makapal, katulad po ng suot ko ngayon, ay 5'7" po ako. So, yun. Medyo maluwag pa yan guys. So, kung hindi naman kalakihan, pwede tayo. Pang pamilya, maliit na pamilya, pwede po ito. So, dito guys, meron siyang bulsa na sa likod na pwede natin paglagyan ng mga accessories or mga gamit natin, cellphone, etc. So, alright mga ka-EV, nandito tayo ngayon dito sa may back seat. Dito sa loob ay napakaluwag pa. Actually, pang 2-seater lang to. Pero kung hindi naman ganun kalakihan na yung mga nakasakay dito sa likod ay tama lang naman. Spacious pa. Kasya pa dito yung mga saktong saktong sukat lang. Kung tatlong ganitong sukat sa akin, hindi kakasya. So kung normal na size, ay kakasya po dito po sa bandang likod. Guys, pagdating naman dito sa seat sa harapan, of course, katulad din sa likod, magkapares lang, synthetic leather siya. Napakaganda rin ng pagka-finish nito, guys. Kasi itong gitna niyang to, guys, ay fabric siya. So, dito rin sa kanyang likuran, fabric din. So, yan. Nakikita nyo guys, no? Guys, kung mahilig po kayo sa mga gaming chair, para siyang gaming chair na ginagamit natin sa bahay. So, kaya komportable tayo dito. At napansin ko dito guys, dahil nga fabric po yung kanyang gitna, ay komportable at breathable yung ating likod, tsaka yung ating puwitan. Alright mga ka-EB, ang top speed po ng Game Boy ay 100 km/h at ang kanyang top range ay 300 km. Okay, ang kanya pong battery capacity ay 26.5 kWh at ang kanya naman pong presyo ay 793,000 pesos. Mga ka-EB, meron itong vehicle warranty na 3 years or 100,000 kilometers kung ano po yung mauunan dyan sa dalawa. At pagdating naman sa battery warranty, meron itong 8 years warranty. Mga ka-EB, sa ngayon, ang electric vehicle ay exempted po sa number coding. Bukod sa matipid na at no fuel po ito,
Yung battery percentage po na nagagamit po nito pagdating sa traffic ay 3 to 5% lang. Pagdating naman po sa waterproof ng baterya po nito, yung enclosure, meron itong ratings na IP68. At syempre mga ka-EB, LTO certified ito, safe to travel sa lahat ng roads natin dito sa Pinas, including po sa expressway. Pagdating sa engine power nito, ay meron siyang 41 horsepower, equivalent ng 30 kilowatts. At sa torque naman ay 110 Newton meter. Alright mga ka-EB, kung gusto niyo pong makita sa ang kanila pong mga unit dito po sa Wuling, kagaya po ng Game Boy, pwede po kayong bumisita dito po sa Chino Roses Avenue. Makikita niyo po dyan sa screen ang kanilang address at yung mga contact number po nila. Pwede po kayong tumawag para magpa-schedule, para kung gusto niyo pong i-test drive itong mga unit na to, kagaya po ng mga unit na yan. Yan po ay pwede niyo pong i-test drive para ma-feel nyo yung mga EV na ito na ba ang dapat na EV na para sa akin. So let's go!